Ibang-iba ng itsura ni Nicole. Ito ang unang beses na nakita ko ulit siya, makalipas ng ilang taon mula nang pagtaksila nila ako ni Matthew. Humaba ang buhok niya, blanda ang kulay nito at may hikaw na siya sa kanyang dila. Kapansin-pansin din ang hikaw niya sa kanyang pusod dahil sa suot niyang hanging blouse na tinernohan niya ng maiksing short. Ang dami na niyang accessories sa kanyang katawan. Pisturang-pistura ang kanyang muka, hindi man kakapalan ng kanyang makeup, pero kapansin-pansin na tila nagpagawa to ng kanyang ilong dahil sa kakaibang tangos nito mula sa kanyang normal na tangos ng ilong. Aba Kim, ganun ba ang tamang pagpapakilala sa kapatid mo sa gwapong lalaking kasama mo? Malanding sabi nito. Akmang hahawakan pa niya si Jacob pero umiwas to. Walang gana kung pinakilala si Jacob dito. Nicole, ito si Jacob, asawa ko. Jacob si Nicole, kapatid kong babae, mama ni Ava. Naka-ismid man ang mukha kong sabi na naglalangkit na tingin ni Nicole kay Jacob. Oh hi! So Jacob palang pangalan mo? Inilahad niya ang kamay at malandi siyang nakipagkamay kay Jacob. Bumulong naman sa akin ang aking asawa. Love, dito muna ako kay Gabriel, kausapin ko lang din siya. Sabi nito sa akin sabay halik. Nagpaalam na din siya kay Nicole. Nice meeting you, Nicole. Pagpapaalam ni Jacob, humalik naman sa hangin tong si Nicole kay Jacob na kinaasim na mukha ko. Bakit Kim? Napakadamot mo naman. Para nakikipagkilala lang sa asawa mo, kala mo naman? Galit na sabi niya sa akin. Kilala kita, Nicole. Tigilan mo si Jacob, pwede ba? Mag-focus ka na lang sa pamilya mo. Itatak mo to sa utak mo. Poprotektahan ko kung anong meron kami ni Jacob. Matapang kong sabi sa kanya. Nagbago naman ang mood nito at di inaasahan ng aking inasal. Hindi na ako ang Kim na hahayaan na lang ang lahat. Hindi ako makakapayag na landiin niya din si Jacob kagaya ng ginawa niya kay Matthew. Che, ang yabang mo? Kala mo naman? Pasalamat ka, naka-jackpot ka. Inisasabi niya sa akin. Pumunta ka daw sa sala, tawag ka nila mama. Sabi pa nito sa akin. Gulat man ako sa kanyang sinabi, ay nagtungo pa din ako sa kinaroroonan nila mama. Hi ma, tinatawag niyo daw po ako. Nagtataka kong tanong kay mama. Oo Kim, nasaan ba yung asawa mo? Mas maganda sana kung nandito siya, para naman marinig niya sasabihin namin ng papa mo. Sabi pa ni mama sa akin. Tinawag ko naman si Jacob para saluhan kami sa sasabihin ni mama. Tungkol saan po ba yun? Nagtataka kong tanong kay mama. Kim, ganito kasing napag-usapan namin ng papa mo. Naibigay mo na lang sa kapatid mo ang kondo mo sa Manila. Total naman, mayaman naman yung asawa mo. Kayang-kaya niyang bilhin. Ito ang papeles. Pirmahan mo na para sa transfer of property. Nakataas kilay na pamimilit nito. Oh, bakit ganun ka makatingin sa akin? Wala akong kinalaman sa desisyon nila mama. Pero gasino lang naman yan para sa'yo, kaya pirmahan mo na. Nambubos kang sagot nito sa akin. Nangingilid na ang luha ko sa mga pinapagawa nila sa akin. Ano ba naman yan ma? Pinaghirapan ko yan. Unang pundar ko yan. Bakit hindi niyo hayaan si Nicole ang maghanap at magpundar ng sarili niyang kondo? Lahat na lang gusto niyang kuhanin sa akin? Napaka-unfair niyo naman po. Naiinis at naluluha kong sabi kila mama. Alam mo Kim, inis na ako sa'yo. Napakadamot mo talaga magmula nung bumalik ka. Sa Dubai pa lang, simula ng bakasyon mo ganyan ang ugali mo. Aba, mag-move on ka na. May bago ka na nga lalaki oh. Mahiya ka naman. Pasigaw na sabi ni mama. Kim, isang kondo lang yan. Di ba mayaman yung asawa mo? Eh di magpabili ka na lang sa kanya. Sus, may simpleng arithmetic pinahirapan mo na. Sabat naman ni Papa. Mama, Papa, mahiya naman po kayo kay Jacob kahit konti. Hindi ko siya naging asawa para lang hututan. Hindi ako ganung klaseng babae. Tuluyan ng lumaglag ang aking mga luha sa galit ko kila mama. Hindi ko na mapigilan ang mapahgulhol sa sobrang kahihiyan. Nakita kong nakatingin sa akin si Jacob. Nainis siyang magsalita pero pinigilan ko siya. Ayoko madamay siya sa gulo ng aming pamilya. Pumirma ka na lang. Ang dami-dami mo pang kaartehan sa buhay. Pasigaw niya sabi ni mama. Tumayo ako sa galit sa kanila.
Hindi ko pinirmahan ang dokumento na nais silang papirmahan sa akin. Sorry Gabriel, baka hindi na ako makarating sa graduation mo. Nanakbo na ako palabas ng bahay. Hindi ko napansin ang sasakyan na paparating mula sa kanto namin dahil sa sobrang kaiiyak ko. Narinig ko na lang ang malakas na tunog ng pagpigil ng gulong ng sasakyan at ang pagbangga nito sa akin. Napabulagta ako sa kalsada. Nakagawi ang ulo ko sa kanang bahagi. Nakita ko ang pagtakbo ni Jacob papalapit sa akin. Tila sumisigaw siya. Jacob. Mahinang tawag ko sa pangalan niya bago tuluyang pumikit ng aking mga mata. Jacob POV. Nagpipintig ang aking tenga sa mga salitang naririnig ko mula sa mama at papa ni Kim. Hindi ako makapaniwala sa klase na magulang na meron si Kim. Gustong-gusto ko mang sumagot upang ipagtanggol ang aking asawa, pero pinipigilan niya ako. Hindi ako makapaniwalang may mga ganyang klase magulang na kayang pagsalitaan ng hindi magandang kanilang mga anak. Na magkainitan naman ay naging pag-uusap si Kim sa pagitan ng kanyang mga magulang, ay nagulat ako nang bigla tong tumayo at tumakbo palabas na kanilang bahay na umiiyak. Bigla din akong tumayo at lumabas para sundan si Kim. Nagulat na lang din ako sabay na pagkiskis ang preno ng gulong ng isang sasakyan kasabay ng hiyawan ng mga taong sinisigaw ang pangalan ni Kim. Hindi ko pa man nakikita kung ano yon, ay tila alam ko na ang nangyari. Pre, si Kim! Humahangos ang mga tao papunta sa direksyon na malakas na tunog na iyon. Pre, si Kim! Sigaw ng mga kalalakihang naupo sa gilid ng kalsada. Dali-dali ako nagtungo sa lugar na pinagmula ng malakas na tunog at sa gitna ng mga taong nakikiusosyo, ay nakita ko nakahandusay na katawan ni Kim sa kalsada na punong-puno ng dugo ang kanyang katawan. Nagmamadali akong tumawag ng tulong. Agad naman tumawag ng ambulansya si Gabriel sa kanilang barangay. Kim, please wake up! Kinuha ko ang ulo niya at hinahaplos ko ang kanyang buhok habang walang tigil ang paglagabog ng aking dibdib kasabay ang pagluha ng aking mata. Narinig ko ang paghampas sa mga tao sa sakyan ng taong nakabangga kay Kim. Panay ang paghingi ng tawad ng lalaki na kabunggo kay Kim. Boss, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Hindi ko naman to pinapakinggan. Kim, please. Itinapat ko pa ang aking tenga sa kanyang dibdib para pakinggan ang pulso nito. Kumising ka na. Madami pa tayong gagawin na magkasama. Ulang tigil kong inaayog ang kanyang asawa upang imulat niya ang kanyang mga mata. Amelia POV. Hindi pinirmahan ni Kim ang papeles na dapat ay maglilipat ng pangalan ng kondo niya sa pangalan ni Nicole. Bigla to nanakbo palabas ng umiiyak. Nag-inaarte pa to. Napapilantik na lang ako sa inis. Ilang araw pa bago ko naman to makikita. Baka mamaya, bumalik na naman to ng Kuwait nang hindi ko nakikita. Ma, paano na yan? Ayaw namang pumirma ni Kim. Nakakainis talaga yun. Hindi pa din ba siya nakaka-move on kay Matthew? Ang tagal-tagal na nagdaan. Ang laki na ni Ava. Hay sa ewan? Naiinis na sabi ni Nicole sa akin. Naku Nicole, huwag ka mag-alala. Akong bahala. Mapapapirma ko din yan. Nag-iinarte lang yang si Kim. Sagot ko naman sa kanya. Oo nga pala. Nagbigay na ba ng pang-tuition fee ni Ava si Kim? Baka mamaya pati yun ayaw niya mag-abot. Tanong muli ni Nicole sa akin. Hindi pa nga. Ikaw dapat ang magbigay sa anak mo? Oo nga pala. Kailan nga pala magpapadala si Matthew para mapagawa na tong garahe natin? At sa susunod kukuha na kami ng sasakyan. Huwag ka makakalimot. Sabi ko naman sa kanya. Nako, napakadamot naman ni Kim. Naturing ang mayaman ng asawa. Magkano lang naman ang tuition fee ni Aba? Nako, huwag niyong palalapitin sa anak ko kung ayaw niya magbigay. Inis na sagot sa akin ni Nicole. Sige ma, pag nagpadala na si Matthew, magtatransfer ako sa inyo ng pangpagawa niyo. Nakangiti at malambing na sabi sa akin ni Nicole. Kaya sa'yo talaga ako. Mapagbigay ka? Hindi ka gaya ni Kim? Masyado makwenta sa mga binibigay. Kaunti lang naman hinihingi sa kanya, ayaw pa magbigay. Masyado madamot. Anas ko naman. Di pa man natatapos ang aming pag-uusap, ay halos magkandarapan na tong si Milda sa pagpasok sa aming pintuan. Ano ba Milda? Para kang tanga dyan. Bakit hihingi ka din ng pasalubong ni Kim?
Wala, ubos na. Mataray kong sabi kay Milda. Sira ulo? Anong tingin mo sa akin? Timawa sa pasulubong galing abroad? Baliw ka talaga. Hihingal-hingal nitong sabi. Biglang sigaw niya. Si Kim, nasagasaan sa may kanto. Gago ka kasi? Inaway mo na naman siguro yung bata. Ayun, nanakbong umiiyak palabas ng bahay nyo. Nadali na sasakyan sa kanto. Halos mamaos-maos itong sabi. Buhay pa ba? Kinerma si Gaga. Napakadamot kasi. Tatawa-tawang sabi naman ni Nicole. Ang sama taga ng ugali mo, Nicole. Ikaw na nga to may kasalanan sa kapatid mo. Ikaw pang ganyan ng ugali. Nakaismid naman at inis na sabi ni Melda. Totoo naman. Tingnan mo nga. Kinasal na walang nakakaalam. Di ba malandi? Kaya yan hiniwalayan ni Matthew. Kasi nga Makate. Sagot pang muli ni Nicole. Hay naku Milda, tigilan mo na nga si Nicole. San ba nasagasaan? Tingnan nga natin. Sagot ko naman kay Milda. Doon, bilisan nyo. Kinukuyog na din nila Aldrin yung nakasagasa sa kanya. Dayo daw. Sabi ni Milda. Mabilis naming pinuntahan ang lugar kung saan nasagasaan si Tim. Nakita naming nakahandusay pa din to habang kapit ni Jacob. Dahil hindi pa dumadating ang ambulansya. Samantalang kapit nila Aldrin, ang taong nakasagasa kay Kim. Hayop ka? Hindi pwedeng tumakas ka na lang basta. Sigaw ko habang hinahampas ang lalaking nakasagasa kay Kim. Jacob POV. Napabalikwas ako ng lingon nang marinig ko ang boses ng mama ni Kim habang hawak-hawak ko pa rin si Kim sa aking bisig. Inaasahan kong kahit papano ay magiging concern na to sa aking asawa. Ngunit iba palang intensyon nito sa pagpunta niya sa insidente. Hindi ko po sinasadya. Nasa ospital po kasi yung anak ko. Emergency kaya nagmamadali ako. Sabi ng lalaking nakasagasa kay Kim. Please po, patawarin niyo na ako. Wala din po akong pera. Hiniram ko lang ang sasakyan na to para mailipat ng hospital ng anak ko para sa kanyang operasyon. Pagsusumamo ni Manong driver. Hay nako, wala akong pakaalam kung ano pang rason mo. Kailangan bayaran mo nangyari kay Kim. Hindi pwedeng basta-basta na lang ganito. Hay nako! Bulyaw ng mama ni Kim sa driver na nakasagasa sa kanya. Ano aling Amel yung gusto mo? Paldahin na namin to? Tanong naman ng isang lalaki sa mama ni Kim habang kapit nila to at kinokwalyuhan. Sige, total ayaw naman yung magbayad sa pagkakabangga kay Kim. Sigaw ng mama ni Kim. Wag po! Maawa na po kayo sa akin. Hindi ko po sinasadya. Totoo po yung sinasabi ko. Maawa na po kayo. Hinihintay ako ng asawa ko dahil operahan po anak ko ngayon. Pagmamakaawa ng lalaking ito, hindi na ako makapagtimpi pa sa mga nangyayari ni hindi man lang sa nilapitan ng mama ni Kim ang kanyang anak. Mas iniisip pa talaga niya kung paano babayaran ng kanyang anak. Imbis na ang tanongin nito ay kung okay lang bang kanyang anak. Nagiinit ng aking tenga sa galit at inis. Tumayo ako nang dumating ng ambulansyang kukuha kay Kim. Habang tinitingnan siya ng mga medical aid personnel, ay lumapit ako sa mga taong gustong kumuyog sa lalaki na kasagasa sa asawa ko. Bitawan niyo siya. Ako nang bahala sa lalaking to. Maotoridad kong sabi. Hindi din nagtagal, ay dumating na din ang mga tauhan ni General na tinawagan ko. Hay nako Jacob, pabida ka ah. Ano ko pinag-uusapan dito? Anas ng mama ni Kim sa akin. At asawa naman po ako ni Kim. Siguro may karapatan ako makialam at magdesisyon sa gagawin sa taong nakasagasa sa aking asawa. With all due respect po, unahin muna natin ang kaligtasan ng aking asawa bago niyo isipin kung babayaran kayo o hindi ni Manong driver. Hindi po ba narinig niyo naman na may emergency din siya at hindi niya sinasadya ang nangyari? Bigyan natin ng kaunting konsiderasyon ng tao. Nandito ng tauhan nila General. Sila nang bahala sa driver na to. Marespeto, pero madiin kong sabi. Che? Napabuga na lang na malakas na hininga ang mama ni Kim. Sabay talikod nito, kasama na kanyang anak na si Nicole, na kanina pang nakangiti na makitang duguan ng katawan ng aking asawa. Makaalis na nga. Wala tayong mapapala dito. Halika na Nicole. Hayaan lang natin yung si Jacob ang mag-intindi kay Kim. Umay na sa lalaking to. Gwapo nga, pakialamero naman.
Inisasabi pa ng mama ni Kim sa akin. Napapailing na lang ako at binulungan ko si Manong driver bago siya iniwan at bumalik kay Kim para tuluyan na siyang dalhin sa ospital kapag natapos na siyang suruin ng mga medical staff. Manong, sumama na lang po kayo sa mga pulis. Mabubugbog lang po kayo dito. Kung may iwan ko po kayo pag dinala ko na si Kim sa ospital. Huwag po kayo mag-alala. Tinawagan ko na si General para sabihan ng mga tauhan niya sa dapat nilang gawin sa'yo. Hindi kayo ikukulong ng mga pulis, kundi ihahatid nila kayo sa ospital kung saan naroon ang anak nyo. Ito po yung calling card ko. Tawagan nyo ako pagdating nyo ng ospital. Pasimple kong inabot sa kamay niya ang credit card ko. Akong bahala sa magiging gastos ng operasyon ng anak nyo. Sige na po, hayaan nyo lang pong kuhanin kayo ng pulis. Dadalhin na lang din po nila ang sasakyan mo sa paggawaan. Sige na Manong, basta sa susunod, mag-iingat na po kayo. Bulong ko pa kay Manong driver. Hindi na din ako nagtagal na pakikipag-usap dito at agad na din akong bumalik. Salamat po sir, salamat po talaga. Umiiyak na bulong niya sa akin, sabay bumalik na ako sa lugar kung saan inaangat ng stretcher ni Kim. Ngayon ko napatunayan na wala tagang pakaalam ang mga magulang ni Kim sa kanya. Sa gitna na matinding pangyayaring ito, ay inuna pa rin nilang pagkakitaan ng anak. Mula sa oras na ito, ay hindi ko na pababalikin si Kim mag-isa sa kanyang mga magulang. Ikakapahamak lang to ng aking asawa. Kumusta ng asawa ko? Nag-aalala kong tanong. Sir, hindi po okay. May fracture po siya at natatakot kami baka meron siyang internal hemorrhage. Aniya ng medical staff na ito. Kailangan po siyang maipunta sa malaking ospital ngayon. Kaya lang pong problema po natin ay rush hour na. Sobrang traffic kahit ambulansya hindi makadaan. Anas ng isa sa mga medical staff. Ganun ba? Kinuha ang aking cellphone. Dinayal kong ospital ng aking kaibigan na malapit na sa area nila Kim upang sabihin itong gagamitin namin ng kanilang rooftop para paglandingan ng aking helicopter. Teka lang, give me a minute. Okay sir, pero wala po na po tayo masyado mahabang oras para maghintay. Sagot naman ng medical staff sa akin. Lumayo muna ako at kinontak ito. Hello Sandro, si Jacob to. Bro, I need your help. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa dahil wala na din kaming mahabang oras. Kailangan kong gamitin ang rooftop mo para paglandingan ng helicopter. Nasagasaan kasi si Kim bro at nagkaroon na siya ng internal hemorrhage. Kailangan daw siyang dalhin sa mas malaking ospital. Hindi na aabot ng asawa ko kung maghihintay pa kami dahil sa sobrang traffic na nasa madadaanan. Hindi na ako nahihiyang humingi ng pabor dito. Ano ka ba Jacob? Siyempre naman walang problema. Hindi mo kailangan makiusap. No problem. Ipapahanda ko ng lugar ngayon para pagdating nyo ay makaalis na din kayo kaagad. Sagot sa akin ni Sandro. Maraming salamat Sandro. Sige na, magmamadali na din kami ng alis. Sagot ko sa kanya. Saka ako nagbadaling paalisin ng mga ambulansya. Sa medics po tayo. Naghihintay ng helicopter na magdadala kay Kim sa mas malaking ospital. Pagmamadali kong sabi sa in-charge na medical staff na tumingin kay Sofia. Okay sir, noted. Sagot naman ng mga to sa akin. Gabriel, halika na. Sumama ka na sa amin pagpunta ng ospital. Sabi ko kay Gabriel na nakatayong umiiyak sa gilid ni Kim. Sige kuya. Ate Kim, gumising ka na please. Huwag mo kaming iiwan. Ilang minuto nga lang ang nakalipas ay nakarating na kami sa ospital kung saan nakaparada ang aking helicopter. Sir, on this way po. Malakas na sabi ng isang nurse aide sa amin. Halos lipa rin ang aming mga damit sa lakas ng hangin dulot ng hélice ng helicopter. Sumakay na kami at kaagad na umalis. Pagdating sa ospital, ay dumiretso na si Kim sa emergency room. Labas-pasok ang mga doktor kung saan inooperahan si Kim. Pabalik-balik ako naglalakad sa pasilyo sa tapat ng operating room na biglang humahangos na dumating si Mami sa ospital. Hysterical tong lumapit sa akin at umiiyak. Jacob, ano nangyari kay Kim? Gusto ko siya makita. Halos maglumpasay si Mami sa kakaiyak. Hindi ko pa po alam, Mami. Nasa loob pa siya. Naghihintay pa din kami ng paglabas ni Doktor. Napaluha ako sa isiping mawawala siya sa akin.
Dad, natatakot ako. Hindi ko kayang mawala sa akin si Kim. Nakasubsob ang aking mukha sa aking palad. I know, Jacob. Alam ko nararamdaman mo. But you have to be strong for your wife. Kailangan mo magpakatatag para sa paggising niya. Ikaw ang paghuhugutan niya ng lakas. Ano yan ni Daddy sa akin? Ito ba ang kapatid ni Kim? Baling ni Mami kay Gabriel. Yes, Ma'am. Sorry, nakalimutan kong ipakilala sa inyo. Siya po si Gabriel, kapatid niya bunso ni Kim. Ipinakilala ko sa kanya si Gabriel, ganun din sila Mami. Gabriel, ito ang Mami Samantha at Daddy Alfred ko. Masayang kinamayan nila Daddy si Gabriel. Habang kausap ni Gabriel si Daddy, ay tinawag naman ako ni Mami at kinausap na may distansya sa kinatatayuan nila Gabriel. Anak, hindi ba pumunta magulang niya sa pangyayari sa kanya? Bakit ang kapatid niya lang nandito? Nagtatakang tanong ni Mami sa akin. Yes, Ma'am. Nanggaling nga kami sa bahay nila Kim. Nagtalo sila na magulang niya. Hindi ko akalaing ganun pala ka-harsh ang parents si Kim. Sila din ang dahilan kung bakit nanakbo si Kim at nasagasaan. Nandun din sila sa mga sandaling hinihintay namin ng ambulansya. Pero imbis na tulungan nila, o kahit pa paano magpakita sila ng pag-aalala sa asawa ko, ay inisip nilang pera makukuha nila mula sa taong nakasagasa kay Kim. Galit na galit ako, Mami. Gusto ko silang sigawan. Pero ginagalang ko pa rin sila dahil magulang sila ng asawa ko. Hindi na nila ginalang ang desisyon ni Kim. Naalala niyo po yung sinabi ko sa inyong kapatid niyang naging dahilan kung bakit naghiwalay si Kim at ang kanyang fiancé. Tumango sa akin si Mami. Pilit nilang pinapapirma si Kim na ilipat ang pangalan ng property niya yung sa kapatid niya. Ibang-ibang ugali ni Kim sa kanila. Pagpapaliwanag ko kay Mami. Napansin ko ding laging nakapabor ang parents si Kim sa kapatid niyang yun. Hindi ko din maintindihan kung bakit sila ganun kay Kim. Dagdag ko pang sabi. Ganun ba, anak? Nakakalungkot namang isipin. Kaya anak, lagi ka lang umalalay sa asawa mo. Mahalin mo ang asawa mo ng buong buo. Huwag mo siyang sasaktan. Nasaan na nga palang nakasagasa kay Kim? Sabi pa ni Mami. Hindi ko siya pinakulong, Mami. Nasa ospital din ang anak niya kaya siya nagmamadali. Hindi niya napansin ang pagtawid ni Kim dahil sa bigla lang itong sumulpot sa kalye. Pinahatid ko na lang siya sa mga tauhan ni General. Gusto pa kasing ipabugbog ng mama ni Kim ang taong yon. Naawa naman ako at na-confirm ko mula kay General na nasa ospital ng anak nito. Sagot ko naman kay Mami. Kawawa naman pala. Mabuti naman anak at ganun ang naging desisyon mo. Sagot ni Mami. Habang kami ay nakatayo, biglang labas ang doktor sa pintuan ng operating room. Mr. Salvador, dahil sa dami ng nawalang dugo kay Kim, ay kailangan namin siyang salinan ng dugo. Sino po ang blood type AB+ dito? Urgent po, sabi pa ng doktor.